Good day, the Puerto Podcast, conversations that move the city forward. I am Pamela Jan Abuel. And together with... At ako naman si Herbert Javier. So ngayong araw, mayroon tayong bisita. So ipakilala natin, huwag natin patagalin. Siya si... Hi everyone, my name is Marcus Mac. And I am your MLPL host. Ayan, si Sir Marcos. Palakpakan naman natin. We are so happy to have you here. Kasi alam natin, napapanahon ngayon, hindi lang actually mga kabataan, pati mga ka-age po namin ay masayang masaya. Bakit nga ba? Sige, pakwentuhin natin. Sino nga ba si Sir Marcus Max? And so, si Marcus Max ang actually nagdala ng Mobile Legends tournament dito sa Palawan. Well, before, let's go back to 2020. I actually started as a team manager during the pre-pandemic. Pre-pandemic. Yes. So, naging interested po talaga ako sa paglalaro ng Mobile Legends. And nakitaan ko ng big potential ang esports, lalo na sa Mobile Legends. So, from there, gumawa po ako ng sarili kong team. Una-una po parang trip-trip lang. Sabi ko, I want to have my own team. So ako po yung mid ata nila or roam dati. Kasi Angela Main po ako dati. Ayan sa ating mga viewers, kung kilala nyo po si Angela, yes po, naging Angela Main po ako noon. So naghanap po ako ng mga sarili kong team. And isa po doon is yung naging team captain namin, which is nanggaling pa sa Palawan. Pero mga taga Laguna na po sila. Oh. But sir, you are from Palawan, right? Yes, born and raised po tayo sa Palawan. And still, nasa Palawan team pa rin. And we are very proud kasi alam mo may napanood ako sa sa actually sa Facebook mismo ni Sir at nationally pumunta ka at naging guest ka doon sa isang parang program. Pwede ka ba magkwento tungkol doon, Sir? Ayun. So, kagaling ko lang ng Zamboanga that time, yung napanood nyo po sa Facebook nung nakapin, which is yun po ang MPL, the Mobile Legends Philippines, para po sa ating mga pro players. Doon po naglalaro yung mga Onyx PH, Brand Falcons, Aurora Gaming, PLPH. Which is, timing na doon po ako sa Manila. And this is actually their first air sa live television or live streaming nila. So, kinonta ko po agad yung mga tao, which is mga kakilala ko po doon sa MPL. Sabi ko, I want to be part and manood ulit ng MPL. Since the very last time na pumunta po ako doon was 2022. 2020. Yes po, 2022. Was that during the pandemic? Hindi na po. After, Parang Tapos na, post-pandemic post-pandemic na po na. siya. Pero during pandemic po, may MPL po and then pupunta rin po ako sa onsite. Ang lakas nyo, ha? Sir, kwento ko, tanong ko kay Sir Marcus, can you walk us through kung paano ka nagpaplano at nagpo-produce ng isang ML event? Kasi kung iisipin nyo, napakahirap, di ba? Sa pagbuo mo pa lang ng mga teams and everything. Ayan, bigyan ko po kayo ng background kung paano po talaga nag-start ang MLPL. So, before, nung sa Manila ako, pabalik ako ng Palawan, meron pong dapat na event na mangyayari dito sa Palawan, which is na-canceled. And with the help of the other team managers, so kasama po si DJ Kirvana, si Sir Alvin, si Boss Earl at ako po, kaming apat. Yung na-cancel na event ng dito sa Palawan, kami po yung nagtuloy. Kasi yung iba pong mga players from South and North nandito na po sa Palawan. Or nandito sa Puerto Princesa that time. So sabi ko, Sayang ang pagkakataon. Paggawa po sila ng mga jersey. Teka, ito ba yung mga binanggit mo na to? Mga players ba to? O mga organizers lang rin? Players. Oh, wow. Talagang intentionally pumunta po sila dito sa Palawan para maging part ng tournament. Which is kapag may tournament po talaga dito sa Palawan or sa Puerto, talagang pupuntahan nila kasi ganun sila ka-excited mag-engage and maging part ng tournament. So naawa po kami that time. And with that, with our purpose na gusto namin palawakin ang community dito ng esports, doon po kami gumawa ng plan. Agad-agad. So timing ulit, from Manila, biyahe ko kinabukasan,
kinausap ko po itong mga kaibigan nating ibang organizers at team managers. Sabi ko, ako nang bahala for the sponsors and everything. Tulong-tulungan po kami. Which is yun po yung naging first namin na tournament dito sa Palawan as a team. That was... That was 2023. Anong month Yes. po yun, Sir Marcos? February 2023 or 2022 if I'm not mistaken. So agad-agad, no? Hindi na-cancel yung ibang event pero Yes. andyan kayo to embrace them. Miss Pam, bago tayo magpalaot ng gusto, bigyan muna natin sila ng konting background. Ano ba yung Mobile Legends? Yes, Kasi yes. hindi lahat siguro ng Hindi viewers lahat, is oo. hindi nila alam kung ano yung Mobile Legends. Ano ba yung Mobile Legends? Ayan, so ang Mobile Legends sa Bang Bang po, ito po ay nilalaro natin using our phone. Na-introduce siya during the pandemic. Kasi yung mga bata is really engaged sa phone. Kung mga parents nyo po dati is nakikita kayo, ano ba yung mga anak ko nagpupuyat? Ano nilalaro? Kala po nila that is an addiction. But right now, seeing there's a bigger opportunity po sa Mobile Legends, which is yung esport, doon po namin nakitaan na this is not a form of addiction. This is actually a campaign for them to have a new platform, and then it will turn into a business for everyone, not just for the player, but it also give opportunity even sa mga tayo may interest sa esports or sa Mobile Legends. So pwede siyang maging source of income. Yes, exactly. Actually, right now, pwede kang maging host, pwede kang maging director, pwede kang maging creatives, pwede kang maging cameraman, pwede kang maging referee, marami po. Or even a pro player. Marami po tayong pwedeng makita ang potential dito sa esport. So again, going back dun sa tanong niyo, sir, ito po yung nilalaro ng tagpa 5 members per team. 5 versus 5. 5 versus 5. So, yun. So, maglalaro lang sila. Pipili sila ng kanilang favorite hero or characters. And then, kailangan nilang manalo. Okay. Ayan. For the 5v5. Kapag nanalo sila, so, ayun. Yung sa iba, makakakuha sila ng prizes. Yung iba, makakakuha sila mga gifts or depende po sa ibibigay ng ating mga organizer. Alright. Ayan, very well said, sir. So, ayun. So, binanggit ni sir na, kumbaga, na-save up yung hindi natuloy na cancel na event. So, tuloy natin yung kinukwento mo, Sige, sir, na sige. event. Ayun. So, yung sa event na na-cancel po, kami po yung tumugon doon. Talagang kami nag-effort and then pinagsama-sama namin lahat ng mga ideas namin. And then, naganap po ito sa City Coliseum that time. And then, nag-reach out po ako sa mga sponsors na mga tumulong sa amin, and then nakakuha po kami ng mga, sige, ako nang bala sa food ng mga players. Parang I think nagkaroon po kami ng 32 teams. 30 to 10. 32 teams times 6 kasi meron pa po silang meron Buong pa Palawan silang po itong 32 teams. Yes po. Hindi lang Puerto Princesa. Dyan, sir, no? Puertos, North, South, mga taga El Nido, Coron. So, we're counting ilang numbers po ito. So, Diba? times More or 5. less. Oo, parang 150 plus. Ang dami. Players. At grabe. So Believe tama, ako, no? Ito yung Pinakauna, yes. tournament ng Yes. At Mobile Legends. masusundan pa yan, di ba, Wow. sir? At mamaya may mga event pang plano si sir. Siyempre, tulungan natin siya dyan. Yes. Okay, sa pagpapatuloy, ang katanungan ko pong pangalawa, ano yung pinaka-memorable na ML tournament or event na nahawakan mo po dito sa lungsod at lalawigan po ng Palawan? Actually, with that question, babalik tayo doon sa pinakaunang tournament namin right after that. Yung kami na po talagang bumuo with my production team with the help of Sir Ken. Siya po yung aming director, technical director, with our martial casters. Ito na po yung parang tapos na yung time namin para mag-practice kasi nag-start po kami sa online platform. And then hanggang sa dinala po namin siya sa ground, on-site events. So ito yung pinaka very first event po namin kasi nakita namin kung gaano po kagigil ang mga players na sumali. Yun nga po, kahit napakalayo ng distansya nila from Puerto Princesa, nandoon yung kanilang interest. Nakita ko yung passion nila, yung commitment nila na parang gusto ko manalo against with the other teams na meron po tayo dito sa Palawan. Yes, Tsaka naalala ko dati, yung ganyang klaseng nasa ground, nangyari yan dati dito yung sa Dota pa. Yung Miniski team pumunta dito. So, I think that's one of the reason kung bakit yung mga bata is eager na pumunta doon sa ground para may crowd nandoon yung crowd So, lalabas sila doon sa bahay nila and then mayroong crowd. So, somehow
with that, parang nagiging celebrity sila Yes, sa ganyang nakikimingle sila yung mga Yes. siguro yung mga mahiyain, ayan, na ilalabas na nila yung Yes, talent yes. nila by that, 'di ba? And syempre with the support of their parents and friends, hindi ba? So ayun, nakakatawa, no? And any funny or unforgettable behind the scene stories? Sige nga, Sir Marcus, tell us more. Unforgettable, siguro ito po yung mga times na parang kabado yung mga players kasi hindi nila alam kung sino yung mga kalaban nila sa mismong tournament. Yung iba parang, syempre nakikita mo parang full of emotion, na parang kinakabahan, pero yung iba parang natatawa lang. Nandun sa gilid, parang tawa-tawa lang kasi syempre we know meron to talaga tayong mga players na malalakas or yung iba is parang kakasimula pa lang. Starters pa lang. Yes, sa mga newbie. So, ayun, parang yung nakakatawang part doon is itong mga parang kuya na nila, yung matatagal na talaga. Talagang kala nila, sila yung tipong hindi susuportahan. Pero nakita ko yung evolution ng esports dito sa Palawan. Na parang we started na parang trash talk, nandiyo yung mga trash talk Yes, sa online yes, oo. sa setup. Talagang ibibipi ka. Pero nung nagkaroon pa ng on-site, parang it turns out na parang naging may camaraderie na. Totoo. Parang they help each other na embrace na parang we are in just one community. And we actually need to help each other. So, yung parang, yung afraid na mga newbie, it turns out na parang yung mga kuya rin nila yung tutulong sa kanila. Which is kapag may mga RG sila, may laro sila na basta sama-sama lang sila, magme-message sila na yung nagtutulungan, nagpa-practice, nagtatanungan, parang ganon. Tsaka Miss Pamela, sorry. Makwento ko lang kasi alam mo, pagdating sa Mobile Legends kasi or sa iba pang e-games, hindi yan porke magaling ka mag-isa is kaya mong bumuhat ng buong team. So it's a team play. Yeah. Kailangan talaga ng teamwork sa ganyan. Call it teamwork. Magandang practice. Yes. Yung sportsmanship Yes. ng mga bata. Yes. Hindi lang mga bata, kasi hindi lang naman bata na nag-enjoy dito. And yun, so may balik natin, sir. So natutuwa kami, yun nga sabi, we're very glad that you're here with us. And another question, what do you think esports brings to Palawenyo youth? Ayan, explain. Kanina binabanggit ni sir, pero magandang ma-explain niyang mabuti sa atin. How, di ba? Okay. So this is actually not really a tough question, but this is something that we really wanna share and channel to each and every one of you na nakikinig ngayon at nanonood. The esports is actually a huge platform para sa ating mga kabataan. Hindi lang sa kabataan, all ages po ay pwedeng maglaro and maging part ng esports community. And nandito po kami right now, nandito po ako ngayon, and this is actually my campaign na supportahan po natin ng esports community dahil we're actually giving opportunities not just to our players but also sa mga nandyan sa kanilang bahay. Baka marahil kayo isa kayong host, isang casters, isang graphic artist, isang director, referee na may interest din po sa esports. Kasi hindi lang po MLP or hindi lang po Mobile Legends ang meron po tayong pwedeng laruin. Marami po pong gaming titles ang pwede po nating i-introduce sa Palawan. Like? Like CODM, Valorant, Pokemon Unite, pwede rin po yung ano pa ba mga nila, PUBG. Even mobile or PC games, console, Tekken 5, pwede po natin yun ipasok sa esports. Napakalaki po ang mundo ng esports. So ito lang po ang masasabi ko sa inyo. So let's spread the word and help us to develop and to make this big change dito sa Palawan. Yes. So, kasi if I do remember, may mga parents, may mga matatanda, di ba, na parang pag naglaro itong mga bata, naku, nagagalit. But here we are with Sir Marcos. Well, actually with that, mayroon akong question kay Sir Marcos eh. Knowing na iba ang dating nan sa mga parents, lalo na kung anak nila is mga estudyante. So just, pwede ba kami makahin ng konting advice sa mga estudyante na nag-aaral while doing the esports games? Ayan. So, thank you for that question, sir. I know lahat is very curious. Paano yung mga parents kung baka magalit sa akin? I'm very hands-on. And some of the players po talaga right now, ini-introduce nila ako sa parents nila. Na parang,
makakasama po ako sa ganitong tournament, may practice po kami. As long as it's valid and esports talaga. Yung iba po kasi mga players natin dito, yung mga ibang parents din natin, they already witnessed na nagkaroon po na po tayo dito ng international. Which is the Bimpiaga na nangyari po sa SM last year. So, isa rin po ako doon sa naging part ng production, which is ako po yung nag-host. So, nandun yung mga taga Malaysia, Philippines, Davao, pumunta po talaga dito. And then, ayun, nakita ng mga parents na parang, hala, international na. Yung anak ko naglalaro. Hindi lang pala Parang- ML na laro, di ba? Yes, parang dati sa bahay lang to, nag-aadik-adik lang dyan sa gilid, naglaro, sumisigaw-sigaw. Hindi nila alam kung anong nangyayari. Pero ngayon, from school to MLPL stage to international, what's next? Di ba? So yun po, sa ating mga parents dyan, kung passion po ng anak nyo ang mag-ML or maglaro ng mobile games, marami pong opportunity. Hindi lang po sa ML, hindi lang sa tournament. Pwede rin sila maging content creator. Ayan, ang pwede nating maibigay. Actually, 2 players na po ang nabigyan ko ng opportunity to convert to content creator. So, isa Sir, po can sila you sa mga name? kilala. Yeah. Yes, si Hanji. Yan, sa unang mga teams ko na ngayon nasa TikTok world na at talagang kumikita na po siya right now. So, connected pa rin kami sa isa't isa. I always tell him na parang continue mo lang yung passion mo kung paano tayo nag-start. Continue sa support ka lang namin. Parang nag-iisip tuloy si Sir Herbert. No? Well, hindi, na-curious. Content creator. Na-curious lang ako doon sa yung sa Bimpiaga na Yes. nandito. Ano ba yun, online or talaga yung mga international players pumunta dito? Pumunta po. Wow. Bali si Philippines, Bimpiaga, Brunei, Indonesia, Malaysia. and And Philippines. Philippines. Si Philippines po ang nag-host, which is ang kinuhang area is Palawan. So, sa SM. Yes, sa SM. SM Palawan. So napuntahan po lahat ng mga players from different country or places po. Talaga nakakatuwa, di ba? Kasi parang kung iisipin mo, katulad ng sinasabi ni Sir Marcos, akala mo nag-addict-addict lang. Pero to the highest level, tapos BIMP, international na. And yung next question ko actually is, where do you see the ML and esports scene in Palawan in the next 3 to 5 years? Wow. O, di ba? So, grabe. Nabe-vision ko right now, syempre, kung paano kami nagsimula and to this point, parang ang laki na ng changes. Yes. Paano kami nakisabay, kasi meron po kaming pinapanood which is MPL. Lahat ng mga ideas namin is parang tinutugma namin sa MPL. So, from that, 3 years from now, nakikita ko na kapag sinuportahan po talaga kami ng Palawan, ng LGU dito sa Palawan, LGU. I can guarantee guys that hindi lang po dito mapapaganda natin ang production ng MLPL, ng esports. Magko-compete na rin tayo even sa national or international level. Ganon. Kaya nating makisabay. Huwag nating isarado ang ating isip, isarado ang ating puso dahil, again, the esports platform or the stage is very big. So, hearing that, parang napapaisip ako, parang ito ba yung parang esport tourism capital? Yes. Pwedeng ganon, di ba? Pwedeng ganon. Actually, yun po ang campaign talaga namin, esports tourism. That's why nung last year, nagkaroon kami ng, di ba tourism month? Actually, tourism month right Tourism now. month pa rin. Yes, yes. So, doon po ako nagkaroon ng idea na hindi lang tayo sa esports. Yes. 'Di ba? So, dapat nagpo-promote din tayo. That's why yung naging category namin that time, nung nagkaroon kami ng tournament last year for Tourism Month, is about, yun nga, yung paano masya-showcase, yung ganda, the beauty, and kung ano pong meron sa municipality. So, na municipality-based po kami, inter-municipality. So, like Coron, anong pinagmamalaki nyo? Tourist spots. Tourist spots. Kung may ganito kayong malalakas na players, what else? Anong pwedeng nyong dalhin dito sa Puerto Princesa to invite more sponsors or sa ating mga audiences na talaga naman napupuntahan nila ang area na yon. Well, another question. Kasi 'di ba na parang kumakatok tayo sa LGU ngayon. Para mabigyan lang natin sila ng Yes, idea. it's your opportunity Mabigyan and natin chance sa idea. to Magkano ba ask yung there. estimated na cost ng production per game? Alright. The production cost po kasi, talagang nung unang run namin, inisponsoran po kami ng mga, pwede bang sabihin, Estimate.
estimated po natin is around 50 to 60K. Oh, hindi. Hindi ganun. Hindi Barya? naman ganun ka. Yes, Bigay Maria. mo na. Barya. Talaga. Napakaliit lang po. Pero kung gusto talaga nating pabongga talaga, so it's around 100 to 150. Barya So, pa rin. Yes. At katulad ng sinasabi natin, chance na ni Sir Marcos to. Yes, Why not, yes. diba? Ask the support of everyone. Yes, of course. So yan guys, again, kung ito po ang inyong calling, kasi ito yung calling ko talaga maging isang esports creative director. So, inaanyayahan ko po kayo even sa ating mga sponsors na wala pong idea with ML. This is not just about us. It's also about you. Kung paano natin mako-connect ang mga dots na nandito sa Puerto Princesa because yung lahat ng mga sponsors namin is, kunyari, by the word of mouth, after ng event, what's next after this? Siyempre, may mga friends ako na pwede kong, uy, kailangan ko magpa-print ng ganyan. Ay, dito ka na sa sponsor namin. Ito yung sponsor namin sa event. Tsaka good planning is... Exactly. So parang the connection is there, the PR and everything. Talaga namang tulungan tayo dito Hindi namin talaga parang sa amin lang yung achievement na to. Sa amin lang to, Yes. successful yung event namin. Because without the help of our sponsors, again, we cannot make this event possible. So kaya, i-help nyo po kami kung paano namin i-evolve or papalakihin pa ang esports dito sa Palawan. Kasi I cannot really do this. So, kailangan po namin kayo. Yan. Yes. Working hand in hand, diba? Yes, Oo. exactly. So, welcome po. That will surely elevate the tourism sector of the Part of it. Palawan. And I believe, sabi ni Sir, naka-post sa screen yung number niya. And where can they find you? Ayan. So, sa mga interesado po dyan, magpa-Mobile Legends Bang Bang Tournament, ito na po ang pagkakataon nyo para konsultahin or mag-message sa aming organization. So, i-message nyo lang ang aming page. That's MLPL. And of course, you can also contact me to my number that's 0920-665-4735. At pwede rin po kayo mag-private message sa akin. That is Marcus Max. Yes, Yes. Marcus Max. Next question is, ano po ang ultimate dream mo, Sir Marcos, na bilang ML enthusiast at organizer? Ayan. So, there's actually two. So, una, mapapunta ko po dito yung mga pro teams sa Palawan, even yung mga personalities ng MPL dito sa Palawan, para at least ma-experience din po ng ibang mga players. Kasi na-experience ko na kung ano yung setup doon. Like, talagang wow! Ganon. Parang nasa ibang mundo ako na parang, sabi ko nakikita ko lang sa TV, pero right now, Andito nakatapak na po ako, ako. diba? Exactly. Nasali ko ka pong- doon, di ba? Yes po, sir. Parang binigyan ako ng chance para interviewin at maging host Oh, okay. Kakatuwa. ng mga ano doon, ng mga pero host sa game mismo kasali ka. Wala po. Parang interview, para may on-site interview sila. Parang exposure lang. Break. ganun. Exactly. Ayan. So, nagkaroon ng break. So, binigyan lang ako ng mic and then promote kung saan organization ako. Kasi part din po ako ng Community Heroes. Yes. Yeah. Actually, sabi ko nga kay Sir, ang galing niya mag-voice over. So, ML enthusiast, and can you give us more background kung ano ba si Sir Marcos? Ayun, aside from Mobile Legends, ayun, balik ko muna. Hindi Yes, pa kasi yes, yes. natatapos. So yung after that, na mapapunta dito yung mga players or mga personality Yun from yung number Mobile one. Legends. Number one ko yun. Ang number 2 ko po talaga is, of course, maging part ng MPL. Wow. Ayan, isa sa magiging host. Ayan, reporter. Kasi syempre, I'm dreaming big na rin naman. Bakit hindi ko di ba, palakihin? Well, actually, ganito yung nangyari. Dapat, andun na ako. It's just that, umuwi po ako ng Palawan for this. Okay. Nag-sacrifice po talaga ako that time. Ito yung time na after nung na-cancel na event na tinur-over po namin. I mean, kami po yung gumawa, kami nag-host. So, sumakay po ako ng barko na that time. First time ko po sa barko, sabi ko para ako nababaliw. Bakit barko? Bakit Hindi ko Marcos? po alam. May mga gamit po ata ako papunta Papuntang doon. Manila. Para ako nababaliw. Sabi ko parang ang dami kong idea right now na wala akong makausap. So ang ginawa ko po, nag-ask po ako ng ballpen. Ballpen. Info overload. Tapos yung paper po, yung sa likod pa ng boarding, ano ba sa barko boarding pass? Parang ganun. ticket. Ticket, boarding, parang- ticket boarding pass. Doon ko po sinulat yung mga yung mga ideas and plans ko. Baka makalimutan, baka mawala. Opo. So after months, nag-decide po ako na babalik na ako ng Palawan.
Ayun, para simulan po yung kung ano man yung naplano ko. So, which is, 7 years ako nagstay sa Manila and then noong 2023, nandito na po ako sa Palawan. 7 years. Ayun. Anong ginawa mo Madami. nung 7 years? Nag-work po ako sa Manila. Ayun, nag-work po ako sa Manila, been part of BPO, naging marketing manager din po ako ng Two-Way Radio, which is naging endorser ng si Ivana at si Kuya Kim. Oh, diba? Ayan. So while while working, talagang consistent naman yung pag-play mo ng ML. Yes po. Tapos sa last year ko po doon sa Manila, doon po ako nagkaroon ng first break ko. Bale, naghahanap po sila ng marshal or additional manpower for M5. Ang M5 po is international. So, si Philippines po ang nag-host ulit. Sa Manila ako that time. Perfect timing po. Duman po ako ng interview and nakuha po ako. So, na-assign po ako dun sa pinaka-bootcamp kung saan po lahat ng mga talents, players is nandoon. So, ako po yung, bali nakausap po lahat ng mga team managers, lahat ng players dumadaan sa akin. So, yun po yung unang exposure ko sa big or international stage. Talagang grabe. It seems yun na talaga yung path ni Kaya nga. Sir. Ilang years siya sa Manila, ilang years siya sa work niya, and Yun then talaga yung pagdating calling yun na niya. talaga. That's your calling, hindi po ba? Yes po. Actually, may isa pa akong question eh. Aha. Importante ito para sa mga kabataan. We all know na part ng tradisyon natin mga Filipino, pag may kahit ano, kahit gagamba, kahit manok, nagpupustahan tayo eh. Oo. Nagiging gambling May platform. Ano masasabi mo doon? Ito ba is dapat i-encourage or kung ano man, paano nyo to paano nyo nakokontrol yung ganon sa mga kabataan? Or Well- sa mga players na rin, sa mga spectators, mga ganon. Yes. Ayan. When it comes to gambling, well actually right now, kung makikita yung may mga betting game na rin naman pa sa mga games. Pero right now, hindi po namin talaga tinotolerate ang pag-gambling. But kapag nandun po kami as mediator, kung i-ask nila or i-allow namin, sometimes hindi po talaga namin ina-allow. Kasi again, we need to make sure na lahat is parang hindi masasangkot into gambling. Kasi may mga pro players po tayo na natanggal sa, ayun, hindi ko na siguro babanggitin dahil po sa naging naging part ng gambling. Okay. Yes. Ayun. Kumbaga laro lang tayo. Laro dito. lang. Mag-enjoy lang po tayo. Yes, let's cite that as an example. And I don't want them na parang whenever time na magkakaroon sila ng laro, tara pustahan, di ba? So, we're actually making the experience fun and then also we're trying to elevate. But wag na tapo tayong pumunta or tumungo dun sa iba pang agenda ibang na pwedeng agenda, yung mga- magkakause ng trouble. Yes. So, okay na to, nag-enjoy ka na. Tapos may career ka pa. Kikita ka pa, hindi ba? Talagang very true. At syempre, kung ako lang as a parent, gawin mong model to si Sir Marcos, di ba? Hindi siya na-addict pero you can see him as a good man. Ayan. May future. And maybe they can ask you, message you kung paano maging content creator o caster, di ba? And ayun, katulad ng binabanggit natin, may mga magulang na namumroblema. Pero we have heard a word from Sir Marcos na ito ang dapat gawin, di ba? But I think may time pa naman din po tayo. Ano po yung message ni Sir Marcos to aspiring ML players dito sa Palawan? Ayan. So, guys, sa mga bagong players or aspiring players natin dito sa Palawan, huwag kayong matakot. It's time to think and then keep playing lang kung ano man ginagawa nyo right now. Kasi this is something unique para sa inyo. Hindi lang you always put yourself sa loob ng bahay, but of course, you try to see outside kung ano pa nga ba ang pwede naming i-offer para sa inyo. Kasi again, the big stage is there. Kayo lang hinihintay namin. Mapa pro players, newbie, amateur players man yan, welcome po sa tahanan ng mga kampyon at pinakamalalakas na Mobile Legends Bang players Bang dito Bang sa players. Palawan. Ayan. So lahat po is welcome and kapag kayo kailangan nyo ng mga advices, nandyan po ang mga ating mga kuyang players, nandyan yung ating mga casters, nandyan yung ating mga creatives, referee, kung ano man po ang gusto nyong tahakin, path dito sa Mobile Legends Palawan. Kasama pati mga feeders. Yes, kasama na lahat yan, pati mga sponsors, mga parents natin. So, supportahan po talaga natin ang Tatak Palawenyo. Tatak Yes. Palawenyo. Yan, ang MLPL. And, Mobile Legends yes, Mobile Palawan, Legends MLPL. Palawan. So, Yes. and with that, bago tayo mag-end,
Sabi ko, si Sir, napaka kilalang kilala, well-known. Why well-known? Pwede bang ipakilala mo pa, puwera sa ML, sino ba talaga si Sir Marcus? Ayan. So, maliban po sa paglalaro or pag-organize ng Mobile Legends, I'm also a host. Ayan. Part din po ako right now ni Backride as a marketing team leader. And of course, nakaraang buwan lang po, galing po ako ng Zamboanga City. Ito rin po ang aking first national level na nakatapak sa stage, which is nag-host po ako ng concert ni TJ Monterde at ni KZ Tandingan. Wow, alam mo, directed by Jack favorite Prats. singer ko yon. Grabe. Actually, Sobra. ang ganda. At saka, nakita ko sa profile mo yung kanta ni sample nga. Hindi po ako singer. Hindi siya singer. Pero napakagaling po mag-host and voice over and everything. Kita mo na sa energy, di ba? Napaka-energetic. Kaya sabi ko magsa-start tayo. Dapat energetic din tayo. Hindi ba? And so, kayo po ay nag-host and what more can you say? Graphic artist din po. So, Wow, yeah. talaga? Yes po. Jack of all Nagla-layout. Oo. Yes, yun din po talaga ang tawag sa akin. Kaya minsan, ang tawag sa sarili ko pag nagpapakilala, hello everyone, my name is Marcus Max, and I am your all-around host. Yeah. Iba rin po kasi talaga pag speaking voice versus kapag nakamike ako. Yes. Kasi namomodulate ko po, parang napapalaki ko yung boses ko. Iba po. Yes, Iba yes, po yes. ang mic ako kaysa naririnig nyo ako right now. Yeah, so, kasi pagpasok niya kanina, medyo Oo nga low tone pa. Nung nag-start tayo, actually, mag-start tayo, bigla ka nag-transform. yes, nag-transform. Si Sir Marcus Marx ba to? Iba siya, di ba? Well, ito pa lang And, another more, sir? Yun lang naman, ma'am. So, organizer as well, host, graphic artist, kahit ano, basta So, pag-aaralan natin yan. Lahat? Sound artist. So, bibigyan ko po kayo ng background, sound artist. Ako rin po yung sumali noong 2010 sa Pilipinas Got Talent as Wow. a sound artist. Ito ba yung nasa... Buhangin. Buhangin. Well, Pinag-aralan niyo po Yes. yun? You have training with that? Wala pong proper training. Oh. Na actually, lahat ng kaalaman ko ngayon sa buhay ko is pinag-aaralan ko lang or nakikita ko lang sa YouTube. Tapos self-taught lang po talaga. yung sand, pagiging sand artist mo, ito ba yung sa table lang na may sand na ginagawa? Yes, po. Okay. The sand animation po. May Ano? may isa pa kasi yung parang sand sculpture, yung sa... Ay, sa beach. mismo. Opo. Yes. Sir, can you tell, ano naging picture na pinresent mo doon? Sa Pilipinas Got Talent. Ayun. So yun, way back 2010, so very bata pa ako noon, like 17 years Parang old. napanood ko yan. Sa PSU po ako that time. And then sumali po ako ng PSU Idol. And then parang na-curious lang yung aking governor o yung kuya-kuyahan ko, si Kuya Jairus. So binigyan niya ako ng form, sumali ka ng talent show. Sabi ko, wala naman akong talent, di ako makanta, di ako sumasayaw. Nagdodrawing ako, oo. So alam, mag-painting ako sa harap nila. Ganon. Tapos, timing na naman ulit. May napanood ako sa YouTube na naman, nagsa-sound art. Sabi ko, what if gawin ko to? Oh, Opo, tapos sabi ko sa papa ko, pagawan mo ko ng table. So ginawa niya ng sound art table, gano'n. Even siya walang idea kung paano gawin yun. Aha. So kumuha ako ng buhangin from doon sa VRC. Tapos niluto namin buhangin kasi di ba namin alam kung ano yung buhangin eh. So niluto-luto na. Tapos nag-practice na ako. Parang mga 2 gabi ako nag-practice. And then yung mismong event na, grabe yung hiyawan ng tao. Talagang yun, sinisigaw na yung pangalan ko. so And 2 days ka lang nag-practice, then sinala ka na. Yes, that was September po, Galing, September 10. galing, galing. Tapos, nung nag-promote ang PGT, around November, may December, audition sa Manila. Sabi ko, i-ano ko na to, i-grab ko yung opportunity. Oo, sayang Saka, naman, diba? medyo unique rin talaga yung skill. First in Palawan, right? Yes, first in Palawan. Grabe, ang galing. Sana magpa-training ka ng ganyan. Diba? Actually, Mga babalik ko summer- po ulit. Baka mga malay nyo, workshop. mapanood nyo po dito, live na live sa podcast. Abangan nyo po yan. Wow, talaga. Sige, try natin, di ba? Kailangan kita sa Dadali natin Dali table natin ko yung dito. table ni Sir Sige. dito. Ayan. And ano pong ginawa nyo doon ng time na yun? Heal the world. Heal the world. Kasi that time, okay. nandun si Chris Aquino. Si Chris Aquino daw kasi, parang medyo siya when it comes sa mga messages na Jesus, mga ganyan. 2010 It's about ba? religion, 2010. So wala pang sakit si Chris Yes, Aquino. Wala wala pa. pa siya. All good pa siya noon. So yun, Heal the World. Tapos 3 yeses pa ako. Wow. 3 yeses Grabe, ako. that's a wow. From II de las Alas, FMG, and kay Grabe. Chris Aquino. Chris Aquino. So, nung nakapasok na ako ng Judges Cal, kailangan kasi
from 134 na nakuha from audition, 34 lang makuha sa ating semifinals. Semifinals. Doon po ako hindi nakakuha. Oo, Pero diba? yung sumunod na nangyari po doon, may kumuha pa sa aking manager. Kasi hawak niya na, Opportunity, diba? yes, hawak niya na ang mga sun artists ng GMA, TV5. Wala siyang ABS-CBN. Oh, and that's you. And that's me. Diba? So nagkaroon po kami ng tour around the Philippines. So from Cebu, Davao, Manila, talagang umikot kami Cagayan de Oro. Nag-perform po kami ng sun art that time sa mga malls. So by that time, talagang na-practice mo na, na-develop mo na yung iyong Oo nga. that's talent. Yes. Diba? Yung, Napakagaling. yung isang product mo, ilang minutes mo ginagawa? Sa isang kanta parang 3 minutes. Oh, yung Isang kanta, Heal the World, tapos yung sa Sunday. tatapusin mo siya. Paano ba yun siya? Parang Sasabayan mo yung song. sabayan mo yung song, tapos buburay mo, gano'n naman. Yes. Okay. Para mo siyang- Kala ko one time na parang obra. Hindi. Hindi Oh po. my God. Wow. Parang hirap. Para kang gumagawa ng parang movie na yung characters mo is yung mga Isusunod sad. mo yung mga nangyayari, yung mga Wow. messages ng song. Naku, napakagandang panoorin yan. Yes po. And Nakakataranta. another idea is yung pwedeng, katulad yan, first in Palawan, di ba? Pwede kang magpa-training, sir, di ba? Kasi maraming magagaling na singer dito and maraming mga, kumbaga, yung mga paint artist. And yun, pwede kayo magpa-training nun, sir. So, binigyan mo ako ng makasali idea. tayo, di ba? Binigyan ako ng idea ni ma'am. Oo, Sige di po. ba? Yes, yes. It's good idea. So, kaya nga sabi nila, conversations that move the city forward, hindi ba? Kaya yun. So, isa yun, sir, no? And, so, pati ano siguro, no? Nagpa-training na si sir ng iba pa mga bagay. Why not hosting, di ba? We can be part of it. Titingnan natin, Tingnan ma'am. Baka natin, mamaya diba? mas magaling kasi. Napakarami Bago na. pa lang po ako eh. Oo. Parang wala pa akong 1 year nag-host po. Pero it doesn't show, di ba? You're very good. Thank you Ayan. so much. Ayan. And siguro, bago tayo muna mag-end, behind all of this success, syempre, andyan yung mga loved ones mo, yung family, and maybe you can mention them, you can give a message to them. Ayan. So, syempre, papasalamatan ko po yung family ko because sa lahat ng naging journey ko in life, andyan sila na sumusuporta sa akin. Kahit anong gawin ko man, kung saan man ako. Basta i-pursue ko lang yung career ko, kung saan ako masaya. Let's go for it. Ayun yun. Even yung mga kaibigan ko, thank you so much guys kasi kayo rin talaga yung sumuporta at tumulong sa akin kung nasaan ako ngayon, kung ano man yung ginagawa ko. I always ask them, okay ba yung ganito? Sabi nyo, sige, go lang kasi parang kayang-kaya mo yan. Kahit saan ka namin ilagay, kayang-kaya mo. Yes. And syempre, katulad niyan, yung mga ganitong trainings, no? Talagang sabi ko, i-manifest na natin. Trainings na pwedeng ibigay ni Sir and planning for that. Maraming mga kabataan po yung makakatulong. Hindi lang po sa ML. Yes. And of course, yung mga binanggit natin na mga, kumbaga yung talent ni Sir, kumbaga ikaw yung susi sa lahat, di ba? Yes. So, you are through Palawenyo, through Puerto Princesans, and kumbaga we are so happy na part ka nila. Sa totoo lang nung sinabi niya, Jack of all trades, di ba? Ayan na siya eh. Ayan Tapos na. i-train mo na yung mga kabataan kaysa malulong. Maraming tutulong po sa'yo. Hindi ba, sir? Di ba? Yes. And ikaw na yan. Kaya mo yan. And with that, anong mensahe naman yung mga maibibigay mo sa kabataan? Kasi may mga kabataan tayo na minsan dahil hirap sa buhay o kaya medyo nalilihis yung kanilang landas. Ano yung pwede mong ibigay na May mensahe impart sa sa kanila? Ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kabataan right now, huwag kayong matakot mag-explore. Kilalanin yung sarili nyo, and then try to find time na kayo mismo makakadiscover. Kasi hindi lahat binibigay sa atin. Minsan hindi natin alam na parang, ay, ito na pala. Kapag nakita nyo sa sarili nyo, alam nyo sa sarili nyo na parang ito na yon, talagang tahakin nyo na. Huwag na kayong, there's no turning back. Kasi again, kapag yung opportunity is nandyan at hindi yun nag-grab, talagang baka kayo rin yung, Sayang di eh, ba? diba? Sayang opportunity. Andyan na. Sabi nga ni MLM, Grab ano na yun? grab. Opportunity comes once in a lifetime, Yes. yo. Oo. Kaya, kumbaga, ayan na yung kay Sir, no? And yung mga, sabi natin, Sir, yung mga plano mo and everything, yung support nila
support ng ating mga friends na pwedeng lapitan and how to reach you again. Ayan. So, again, maraming salamat sa Puerto Podcast, the conversations that move the city forward. Again, my name is Marcus Max. I am the MLPL Creative Director, a host, a graphic artist, and an organizer as well, na nanggaling pa talaga dito mismo sa Palawan. So if you wanna contact me, guys, so andito po yung aking mga information. So let's create and elevate the experience of the esports here in Palawan. Yes, thank you so much. Thank you so and much. Once again, Pamela Jana Bueg, the Puerto Podcast. Good afternoon. And Herbert Javier, the Puerto Podcast. Bye. Good day.